Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na balita ang nagmula sa ICC matapos itong bumaliktad sa kanilang posisyon ukol sa pagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Matatandahang inaasahan ng marami na dadamputin ng ICC ang dating lider ng bansa dahil sa mga aligasyon na mga paglabag sa karapatang pantao noong kanyang termino. Ngunit sa halip sa huliin ng dating Pangulo, inihayag ng ICC na si Presidente Kuting or si Presidente Baby M ang kasalukuyang leader ng bansa ang kanilang tututukan. Ang pangalan na Kuting ay naging tanyag bilang simbolo ng pagiging malambot at cute na pamumuno ng kasalukuyang Pangulo, ngunit tila malalim ang mga aligasyon na ipinupukol laban sa kanya. Ayon sa ulat, ang dahilan ng biglaang pagbago ng ICC ay ang mga bagong ebidensyang natanggap mula sa iba't ibang sektor na nagsasabing ang kasalukuyang Pangulong Kuting ay sangkot sa ilang kontrobersyal na issue sa loob ng palasyo. Bagamat walang tiyak na detalye ang inilabas ng ICC, pinaniniwalaang may kinalaman ito sa malawakang katiwalian at pagsasamantala sa kapangyarihan. Nagulat ang sambayan ng Pilipino sa mga pangyayari. Maraming taga-suporta ng dating Pangulo ang nakahinga ng maluwag, samantalang ang mga taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon ay nagtataka at nangangamba sa maaaring kahihinatnan ng kanilang lider. Hindi namin inaasahan ito. Si Presidente Kuting pa talaga ngayon ay nasa radar ng ICC. Wika ng isang taga-suporta. May ilan namang nagbiro sa social media. Akala ko ba si Kuting ay malambot at mapagmahal? Tila siya palang dudumugin ng ICC. Sa isang pahayag, maring itinanggi ng palasyo ang mga alegasyon. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, walang katotohanan ng mga paratang at handa ang kanilang kampo na labanan ng ito sa anumang paraan. Ang Pangulong Kuting ay walang ginagawang mali. Siya ay tapat sa kanyang tungkulin at ang mga legasyon ay bahagi lamang ng mga ataking politikal laban sa kanyang administrasyon, ani ng tagapagsalita. Habang wala pang eksaktong detalye ang ICC, malawak na haka-haka ang lumalaganap kung ano nga ba ang mga kasong isinampa laban kay Presidente Kuting. Ang kasalukuyang administrasyon ay naghahanda ng mga hakbang upang tiyakin na magiging patas ang proseso at handang ipaglaban ang kanilang lider sa korte. Sa ngayon, ang buong bansa ay nanatiling nakatuon sa mga susunod na hakbang ng ICC kung paano ito makakaapekto sa politika ng Pilipinas. Ang mga eksenang naganap ay nagpapakita ng politika ng bansa ay nanatiling puno ng sorpresa at tensyon. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. The day of reckoning is coming closer because what I am hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Oh. So ano na ngayon? August. Uy, malapit na. September. Well, anyway, ang huli natin balita noon, kaya lang, siyempre, at that time, hindi pa July. Oo. Ang sabi natin ni Senator Trillanes, by July. Malamang, di ba? Well, anyway, kasi, siguro kaya hindi naging July, kasi may nadagdag sila, di ba? Natatandaan mo? Oo. Nadagdag yung ibang mga ibang police officers eh. Oo. Si Karamat, Leonardo, si Mata, sino pa ba? Albayalde. Dati parang hindi sila nababanggit eh. Siyempre, additional investigation yun. Di ba? Oo. Pero, parang ano, no? Kasi si Justice Carpio na nagsalita, so parang meron siyang bubuwit. Pero partner, saan niya nakuha ang impormasyon? Kasi nung nakarang araw, nung in-interview rito sa ating himpilan,
si attorney, tama ba, Cristina Conti, ang ICC Legal Counsel, parang binabanggit niya, hindi naman niya kinumpirma, hindi din niya dininay. Kasi ang mga ganitong klaseng usapin daw, partner, confidential to. Hindi to dapat inilalabas. So, bakit si attorney, bakit si Senator Trillanes? Medyo, Nandiyan na ba? Si attorney? Okay. Akala ko nandiyan na nakaano. Okay. So, hindi daw suma. Yeah, si attorney Cristina Conti, ICC Legal Counsel. So, yun. So, saan nila nakuha to, partner? Kasi si Senator Trillanes parte ng complainant, di ba? ICC Assistant to Counsel. Okay. Di ba? Active si Senator Trillanes kasi isa siya sa nagsampay. So, alam niya. Pero, syempre, kung anong findings ng investigator, ng prosecutor, may alam ba siya? Syempre, dapat yun. Hindi pinapaalam yun. Siguro ramdam niya lang. Makaramdam niya lang. Di ba? Kasi baka patapos na. Di ba? Alam mo yun? Patapos na siguro yung investigasyon, kaya feeling niya, sure yun. Sure na magkaka-warrant of arrest. Okay. Tanong, partner. Kung sakasakali may lumabas nga na warrant of arrest dito sa mga dito sa mga sinampahan, di ba? Ng kaso. Sino ba ang involved rito, partner? Of course. Una ko na dinig, yung una ko na dinig, partner, na unang batch, si Senator Dating Pangulo Duterte. Okay. Senator Bongo. Senator Bato. At ang alam ko, nakasama si VP Sara. Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. At si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Si Senator Bato naman, dawit dahil sa drug war bilang siya noon ng PNP chief. Muling umusad ang ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. It is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. They refused to consider the Philippines jurisdictional challenge on the ground that the impugned decision of the pre-trial chamber is not a decision on jurisdiction. Dagdag pa ng Foreign Legal Counsel ng Pilipinas, without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. Si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Ano nila isa-serve itong warrant of arrest dito sa mga akusado? Ang magsaserve niyan, partner, tatapikin ng ICC at Interpol. Okay. So, ang Interpol ngayon makikipag-cooperate at makikipag-coordinate sa local natin. So, ang ating police? Ang police natin ang manghuhuli, pero siyempre, because yun yung request ng Interpol. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. Earlier, former Senator Antonio Trillanes claimed that the ICC has requested Interpol to issue a blue notice for the 5 individuals it tagged as suspects. They are Senator Bato de la Rosa, retired PNP General Oscar Albayalde, former Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Romeo Caramat Jr., National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, and former Chief Intelligence Officer Brigadier General Eliazar Mata.
May blue notice na Meron sila ng blue dun sa notice. specific countries. Meron na raw. Yun po ang aking impormasyon dun sa lima na yan. Kaya pagka lumabas po yan sila dito, makakalabas sila kasi hindi dito ilalagay. No? Hindi makikita Dun sa receiving country. natin. Pero dun sa port of entry, nung Yes, sir. bansang pupuntahan nila, doon sila. Magiging issue ba rito ang jurisdiction? Kasi yan ang naririnig natin even kay former President Duterte. Hindi siya natatakot because walang jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, parang ang pagkakaintindi ko, hindi natatakot because even yung pag-aaresto, kahit may walang jurisdiction na sila. Okay. Kasi ganito yan, partner. Kung maririnig natin, Kung maririnig natin ang salita nitong si SOJ Rimulya. Oo. Diba? Kasi partner, yung issue about jurisdiction, na-take up na yan doon. Sa ICC. Kaya nga nagtuloy-tuloy. Okay. Diba? Ang sabi nga doon, teka lang. Kasi ang sabi nila, wag nyo nang kami, kasi parang ganito yung panahon na si Minardo Guevara yung sumagot, parang sinabi niya na, wag nyo dinggin yung mga kaso na yan kasi meron naman kaming hustisya umaantar sa Pilipinas. So ngayon, nire-raise nila yung ang issue ng jurisdiction. Ang sabi nga doon, during sa pre-trial chamber, hindi nyo in-issue yung jurisdiction. Oo. Pero, doon sa mga nag-decide, nag-resolve, majority rules lang kasi. May ilan na pumabor na wala ng jurisdiction yung ICC. Kasi ang sabi is, pagka-withdraw, dapat within 1 year, dapat na nag-request sila for investigation. Lagpas na nga daw yung 1 year. Kasi parang 2021? No, 2019 tayo umalis Parang 2021 sila nag-request na mag-investigate. So may mga tumutol na lagpas na yung 1 year. Doon sa jurisdiction. Kung ma-aresto ba? In other words, parang hindi nila ito mai-issue ngayon. Hindi na nila ito mai-issue dyan pag nag-serve ng warrant of arrest. So, pag lumaban sila, nandoon sila, edi erase nila. Oo. Erase nila. Pero, pag nag-issue na yung warrant, kasi as of now, lumalabas sa records ng ICC na may jurisdiction. Kasi napag-desisyon na nila yan majority rules Oo. Paano? Kasi sinasabi nga ng hanggang ngayon naninindigan pa rin tayo Tumiwalag, wala na tayo sa ICC. Yes, oo nga. Oo. Pero naninindigan. Kapag nag-serve ng warrant, hindi nila pwedeng pahintuin ang Interpol. Diba? Hindi sila magiging daan para hindi maisagawa ng Interpol yung obligasyon nila. Diba? Ito para mag-serve ng warrant of arrest doon sa mga kasong ay mga taong akusado. Very clear yan Sabi nga ni SOJ, di man tayo tumatalima dito sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Pero iba yung usapan ng ICC, iba yung usapan ng Interpol. Okay. Dahil... So, pag nahuli yan, pag dininig doon, wala nang magiging say dito. Di ba? Na wala ng jurisdiction. Let the accused use that and raise that as an issue doon sa hearing. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng pigilan ng gobyerno natin. Hindi. Yun ang sabi ni SOJ. Maliwanag yun. Kasi ICC ang magsaserve ng warrant Interpol naman So, since very clear, hindi naman yan magsasalita Hindi naman magsasalita ito si SOJ ng ganyan. Kung hindi alam ng buong kabinete yan, hindi yan sariling opinion niya. Hindi. Diba? Siyempre, hindi yan magsasalita ng sarili niya lang. Natatandaan mo, nung lahat, ayaw ng ICC. Lahat Minardo Guevara, Solgen. Sinong nangunguna na galit sa ICC na di dapat papasukin dito yan? Ipapa-aresto pa. Diba? Di ba si SOJ? Ngayon na iba yung hangin. Lahat sila na iba rin yung hangin. So, hindi yan solo nagsasalita.
No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these 5 people. For now, the DOJ is preparing a legal brief for President Bongbong Marcos detailing all his options regarding the ICC. Na opinion niya. Diba? Pinag-uusapan nila yan. So yung sinabi ni SOJ, nagagalan nila yung Interpol, opinion yun lahat. Diba? Oo. Alter ego siya ng presidente. Yun yung opinion. Sabi ni Chok Paeng, wala nga jurisdiction, kaya nga ang sinasabi hindi makikialam ang gobyerno sa ICC kung papasok sila. At kung magwawaran ang Interpol, kailangan sumunod ang gobyerno o ng PNP para tumulong. Tama ba yun, partner? Oo. Kasi nga, di ba sabi nga ni sabi ang katwiran ni SOJ, tayo miyembro ng Interpol. Tapos ang Interpol kailangan may mga kababayan tayo na sa ibang bansa nagtatrabaho, may mga kababayan tayo na nagkakaroon ng problema, may mga minsan may mga missing tayong kababayan na Interpol ang tatakbuhan mo. Interpol. So with the help and assistance ng Interpol, madali kumilos. Na katulad nung nangyari kay ex-Kong Teves. Nag-request sila na magkaroon ng red notice yun eh. Kaya nahanap. So, ang sabi nga niya, kung tayo humihingi ng tulong sa Interpol, but ito yung parang word niya parang ganito pero tatalikuran natin sila dahil lamang sa mga ipagtanggol or proteksyonan ng mga akusado. Teka lang. Oo. Ng mga ilang tao, di ba? Hindi pwede yun. Mape-prejudice ang maraming mga kababayan natin. Hindi tayo magprotekta ng isang tao lang or particular na tao. Tapos mas maraming mape-prejudice na miyembro na taong bayan na kumbaga constituents. Diba? Yun. So tingin ko, nagtutuloy-tuloy to. And it's one way. Well, kung talagang hindi lang nila siguro masabi na okay na kami sa ICC. Kasi nakapagbigay sila ng salita na we will not recognize that. Di ba? So, sa akin, yung pag-entertain sa gagawin ng Interpol, one way yun. Na, wala naman kaming sinabi na hindi kami susunod sa Interpol. Ang sabi namin, walang jurisdiction ni ICC. So, salita pa rin sila. Diba? Sabi rito ni Asarta, anong tama? Mamanduhan ng ICC ang local law enforcement o common? Come on, sabi pa niya. Ano daw? Mamanduhan ng ICC ang local law enforcement o come on? Mamanduhan ng ICC ang local law enforcement. Hindi nga po ICC. Interpol nga. Hindi, kung ICC ang magsaserve, hindi yan papansinin. Dahil sabi ng gobyerno, di ba? Walang jurisdiction ng ICC. Di ba? Sabi nila. Pero pag Interpol na ang nakialam at magsaserve, at yung Interpol, syempre, believes na may jurisdiction yung ICC kasi nagkaroon ng warrant eh. Wala naman pakialam yung Interpol kung may jurisdiction o wala. Basta may valid warrant, isa-serve yan. So ngayon, Interpol, ang pupunta ngayon sa local. Makikipag-coordinate. So ano sabi natin? Dito sa local natin, hindi kami magiging daan para hindi nyo magawa ang inyong task. So sabihin, makikipag-coordinate. Simple. Basta. Libre Channel. Pa-member mo na ulit para legal ang Pinas, hindi naman related yung Interpol sa ICC Kung ipilit nila yan, maging Bangladesh tayo niyan, sabi ni Libre Channel. Hindi related kasi sila yung pwedeng mag-serve. Yung Interpol kasi talaga pwedeng hingan ng tulong ng ICC para mag-serve. Parang police. Ang court, ito yung court nag-issue. Court, dito. Hindi ang court, hindi ang sheriff ang magsaserve ng warrant. Tatawag yan ng police. Di ba? Parang police. Serve mo nga to.
Pero again, linawin natin, kung sakasakali partner, ang Interpol ang mag-i-implement ng warrant of arrest. Partner. Through sa coordination ng ating local authorities. Kasi walang power Interpol na mag-aresto. Oo. So since tayo ay miyembro ng Interpol, okay, so may karapatan ang Interpol na para humingi ng tulong sa local. Yan ay kung maaresto nila. Oo. Kasi baka yan ay kung maaresto nila yung akusado. Niya, hindi makita. Paano pa si ating Pangulong Duterte? Di magsama lang silang dalawa. Di pareho nang hindi makikita. Oo. Well, kasi dito sa ating bansa partner, di ba? Pag may edad na yung akusado. May tama ba? May yan partner? May kumbaga parang exemption? Humane mahuli? Oo. Wala bang ganun? Wala. Siguro mas magiging mabait lang sa kanya kasi may edad na. Oo. Pero para sabihin, hindi na namin i-issue yung warrant kasi matanda ka na. Hindi. Oo. Kasi kung ganun nga ang katwiran, partner, lahat ng matatanda, pwede na gumawa ng krimen. Oo. Pwede na silang pumatay. Pwede na silang manghalay. Oo. Kasi wala naman para silang magiging kaso kasi may edad na sila. So, hindi totoo yun. Oo. Interpol maglabas ng warrant. Walang din sila sariling pulis. Local pa rin yun ang uutusan. Kaya madugo yan. Sabi ni Libre Channel. Dadada naman, dyan lalabas ang power ng international law. Bakit? Yung ibang kriminal hindi mahuli. Okay. Emmy Downfall ang tanong, sino ang mauna ang pagkanta ni Jose Mariciano ay ang warrant of arrest ng ICC? Mukhang mauuna si Jose Mariciano. Pagsampa pala ng September 1, baka dumungaw na yan sa kabintana mo. Correct. Tama. Oo. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, tama, walang edad-edad basta gumawa ng masama, hulihin. Okay. Sabi ni Jemmy, well, wala na rin kasing di ba partner? Tawag nito ang pangulo kasi wala na siya sa pwesto. Yung immunity? Immunity, oo. Wala na. Oo. Pero well, kung for example, di ba si Putin nga may posisyon. Oo. Parang may notice sa ICC. Oo. Walang sinisino-sino kahit presidente. So even yung nasa pwesto pa. Si Putin yun ang yung titignan ko. Si Putin di ba meron? So yun yung mga katanungan diyan. Kasi hanggang ngayon yun pa rin ang naririnig natin. Yung jurisdiction plus ang sinasabi nga ng gobyerno natin nandun pa rin yung natin, yung ating stand na tayo ay humiwalay na sa ICC. Kaya yan ang medyo kini-question Iba naman kasi yung tumiwalag ka na. Oo. Iba yung tumiwalag ka na ngayon. Tapos iba din yung na-commit prior ka sa tumiwalag. Oo. Parang ganito di ba? Parang sa laro kung sino unang makapitik sa tenga, panalo Diba? Kung sino palakasan ng pitik, something to that effect. Di pinitik mo. Tapos biglang ayawan na. Nakapitik ka na Gumawa ka na, di ba? Oo. Ayawan. Parang gano'n Hindi pwede gano'n. You should be responsible for you should be responsible for all the consequences ng act mo. Di ba? Ginawa mo to. Tapos makikita mahuhuli ka na. Ayaw ko na. Ayawan na tayo. Di ba? So dapat managot ka doon sa ginawa mo bago ka umayaw. Nung pag-aayaw mo, kahit ano nang ginawa mong krimen dyan, ay okay.